Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Jazz, ang inyong guro sa Filipino ngayong araw na ito. Muli, magandang araw mga bata! Magandang araw po, Binibining Jazz. Okay, kumusta naman ang araw niyo ngayon? Kumusta ang gising niyo ngayong umaga? Mabuti po. Inaantok po. Nagugutom po. Ala, mayroon nagsasabing mabuti, mayroon ding inaantok, at mayroong nagugutom. Pero, ating pagagandahin ang inyong araw dahil ngayon, mas marami pa tayong matutunghayan at matututunan. Okay, gusto niyo ba yun mga bata? Opo! Okay, so ating simulan ang ating araw sa panalangin. Gia, maaari mo bang pakuluhan ang ating panalangin? Opo. Tayo po ay magsitayo at tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo Kami nung makain sa araw-araw, at patutunayan mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya ng Kan may- patawad namin sa mga kasalanan sa amin. At huwag niyo po kami ipahintulot Tulad sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Binibining Gia. Ngayon naman, bago kayo umupo, nais kong ayusin niyo muna ang inyong mga mesa at ang inyong mga upuan. Ihanay niyo ito ng maayos at kapag mayroon kayong nakikita ang mga basura, nais kong inyo itong pulutin at itapon ninyo ito sa tamang lagayan. Nakukuha ba mga bata? Opo! Okay. Tapos na ba? Tapos na po. Sige, maaari na kayong umupo. Ngayon naman, upang aking malaman kung sino ang mga dumalo at kung sino ang mga lumiban sa ating klase, tatawagin ko isa-isa ang inyong mga pangalan. Pero, sa halip na ang sabihin nyo lamang sa akin ay, narito po ma'am, nais kong lagyan ninyo ito ng twist. Ano nga ba ito? Well, kapag tinatawag ko ang inyong pangalan, nais kong sabihin ninyo na narito po ma'am at saka gagawa kayo ng kilos. Halimbawa, kapag tinatawag ko ang pangalan ni Ricardo Dalisay, ang sasabihin niya, narito po ma'am at saka sabay palakpak ng 2 beses. Nakuha niyo ba ang ibig kong sabihin? Opo! Okay, magsimula na tayo. Starily Basadre. Narito po. Okay, very good. Giselle Ray Mahilo. Narito po. Okay, George Dave Malagsik. Narito po. Sheila Marie Mayor. Narito po. Joyce Hart Mercado. Narito po. Alright. Kimberly Fakit. Narito po. Gia Marie Noya. Narito po. Jodilyn Sorelia. Narito po. Wow! Kinagagalak ko na kayong lahat ay narito sa ating silid-aralan. Handa na ba kayong matuto? Opo! Alright! Ngayon, upang tayo ay magkakaroon ng maayos at saka organisadong silid-aralan, mayroon ako ditong mga alituntunin. At itong alituntunin na ito ay dapat nating susundin. Nakukuha ba mga bata? Opo! Okay, ang ating alituntunin ay nilagyan ko ito ng acronym na TAKBO. Ano ulit ang acronym ng ating alituntunin? Takbo! Okay, very good. Para ito ay madali nating matandaan. Okay, atin nang alamin. Ang sa letrang T, ito ay tumahimik kapag may nagsasalita. Bakit nga ba tayo tatahimik kapag may nagsasalita? Jodilyn? Para maintindihan po. Okay, very good. Para maintindihan. Dahil kapag ako ay nagsasalita at kayo naman ay nakikinig sa akin, maiintindihan niyo ba ako o hindi? Maintindihan. Okay, magaling. Ang susunod ay sa letrang A. Basahin niyo nga. Ayusin ang gamit at paligid. Alright. Napakahalaga na ating ayusin ang ating gamit at paligid para maging malinis ang ating silid-aralan. Ang susunod ay
Letrang K. Kumilos ng may respeto. Okay, bakit nga ba mahalaga na tayo ay kumilos ng may respeto? Gia, bakit nga ba mahalaga na tayo ay rumirespeto sa isa't isa? Mahalaga po ito para Alright, thank you, Gia. Mahalaga na rumispeto tayo sa isa't isa para tayo rin ay respetuhin. Maraming salamat. At ang susunod ay letrang B. Bigyan galang ang klase at guro. Dapat bigyan natin galang ang kaklase at guro. Katulad kanina na ako ay, at ngayon na ako ay nagsasalita at kayo ay nakikinig. Kikinig. At ang panghuli ay letrang O. Oras ng pag-aaral ay pahalagahan. Alright. Ito, mayroon akong tanong. Bakit nga ba kayo narito sa paaralan? Upang matuto. Wow, magaling, Kim. Upang tayo ay matuto. Kaya naman, ang oras ng pag-aaral ay dapat nating pahalagahan dahil narito tayo sa paaralan upang mag-aral at matuto. Okay mga bata, sa bandang ito, ating umpisahan ang ating aralin sa isang masayang aktibidad. Handa na ba kayo? Opo! Alright, ang gagawin nyo lamang ay... Nakikita nyo ba itong hawak ko? Opo! Okay, ang pangalan nito ay Kilos Card. Ano nga ulit ito? Kilos card. Okay, magaling. Ang gagawin nyo lang ay... Tatawag ako ng isang estudyante na pupunta dito sa harap at bubunot siya sa akin ng kilos card. At alam niyo ba na kung ano ang nakasulat dito sa kilos card ay yun din ang kanyang i-act or ang kanyang gagawin dito sa harapan. At ang gagawin ninyo na kanyang mga kaklase ay kayo ang huhula sa kung ano ang ginagawa niya dito sa harap. Ano nga ulit ang gagawin ninyo? hulaan ang ginagawa sa harap. Alright, magaling! So ngayon, Judeline, pumunta ka dito sa harapan. Okay po, teacher. Okay, handa ka na ba sa ating aktibidad ngayon? Opo, teacher. Okay, nais kong ikaw ay bumunot sa ating kilos card. Okay, 1, 2, 3. Nagsulat. Okay. Ano nga Kim? Raise your hand. Nagsulat. Okay, tama ba ang sagot ni Kim na Opo, nagsusulat ma'am. din? Wow, very good. Thank you. And next? Naglalaro. Okay, tama ba ang kanilang sagot, Judeline? Opo, ma'am. Alright, very good. Napakagaling niyo talaga, mga mag-aaral. Okay, susunod. Nagbabasa. Wow, tama ba ang hula nila, Judeline? Opo, ma'am. Oh, napakagaling. Nahulaan ninyo. Susunod, ang last. Nagwawalis. Naglilinis. Linis. Okay, tama ba ang sagot nila? Yes, ma'am. Okay, napakagaling. Maraming salamat, Judeline. At dahil nahulaan ninyo lahat ng kinikilos ni Judeline, nais kong bigyan kayo ng genius na palakpak. Alam niyo ba yon? Hindi. Okay, ganito lang yan. Ako muna ang gagawa at susunod ay tayo ng lahat. Okay, ganito lang gagawin yon. 1, 2, 3. Genius! Okay, lahat? 1, 2, 3. Genius. Alright. Alam niyo ba na hindi pa dyan nagtatapos ang ating aktibidad? Gusto niyo pa ba? Opo. Alright. Alam niyo ba kung ano itong hawak ko? Hindi po. Well, ating alamin kung ano ang aking hawak ngayon. Gusto niyo bang malaman o hindi? Gusto. Alright. Itong hawak ko ngayon ay mga larawan. Okay, ano kayang larawan yan, teacher?
Okay, ang larawan na ito ay, nais kong ito ay huhulaan nyo kung ano ang ginagawa dito sa larawan. Okay, unang larawan ay, ano ito mga bata? Kumakain! Sila ng almusal. Wow, napakagaling. Kumakain sila ng Almusal. okay, magaling. At ang susunod na larawan ay, Ako, teacher. okay, Kim. Ano ang sagot mo dito, Kim? Nag-araro. Nag-araro. Magaling. Nakikita na ba kayo ng taong nag-aararo? Opo. Si tatay po. Alright, si tatay ay nag-aararo. Opo. Mayroon ba kayong kalabaw sa inyo? Opo. Kami po. Wala. On. Oh, noon ngayon ba? Wala na? Wala na. Bakit wala na? Binenta na. Wala kaming pera. Alright, binenta na. At ang susunod na larawan ay, Nagluluto si nanay ng napakagaling. Nagluluto si, Nanay. okay, nakatry na ba kayo na nagluluto kayo sa inyong bahay? Opo. Alright, ano ang inyong mga niluluto? Kanin po. Itlog po. Pinirito. buwan. Masarap ba ang niluluto ninyo? Opo. Okay, magaling. At ang huling larawan ay, okay, Jodilyn? Nag-iigib ng tubig si Nina. Nag-iigib ng tubig si Nina. Kayo, pareho rin ba ang hula niyo kay Jodilyn? Opo. Nag-iigib. Right, ang hula ninyo ay tama. Teacher, parang kamukha ko yan. O kamukha mo ba ito, Gia? Hindi si Baka Gia ako yan. Baka ikaw ito, Gia, at nakunan ka ng litrato. Litrato. Sa tingin niyo, si Gia ba ito? Hindi. Ah, kamukha Kamukha lang. Kamukha lang pala ni po. Gia. Okay, nahulaan niyo ang lahat. Ngayon, meron akong mga katanungan. Base sa mga ipinapakita kong mga larawan na ito, ano ang napansin ninyo sa mga larawan na ipinapakita ko? Ako, teacher. Okay, Kim? Mga kilos. Alright, mga kilos. Ang larawan ay nagsasaad ng kilos or may ginagawa na Kilos. Ano ulit ang ginagawa nito? Nag-iigib ng tubig. Ito? Nagluto. Alright, ito. Kumakain. Okay, lahat ng sagot ninyo ay tama. So, ano nga ba ang kilos na narito sa larawan? Ito ba ay tapos na, ginagawa pa, or hindi pa? Ginagawa pa. Alright, sino ang sumagot nun? Ako, teacher. Okay, ang sagot ni Kim ay ginagawa pa lamang. Napakagaling. Ngayon, okay, base sa ating aktibidad kanina at base rin sa mga larawan na aking ipinapakita, mayroon ba kayong ideya kung ano ang paksang tatalakayin natin ngayon? Ako, teacher. Okay, Jodilyn? Pandiwa. Pandiwa. Bakit mo nasasabi na pandiwa, Jodilyn? Kasi kilos, teacher. Kasi kilos. Ano nga ba ang pandiwa? Nagsasaad ng kilos. Okay, napakagaling at nahulaan ninyo ang paksang ating tatalakayin ngayon. At ito ay ang pandiwa. Maaari ko ba ang tulungan ikaw, Okay, pwede, Jodilyn. Napakabait mo talaga. Ngayon, meron ba kayong ideya halimbawa ng pandiwa? Ako, teacher. Okay, Kim? Gagamitin ba ito sa pangungusap, teacher? Okay, napakagaling na tanong, Kim. Gagamitin sa pangungusap. Ngayon, bigyan mo ako ng halimbawa ng pandiwa at iyo itong gagamitin sa pangungusap. Okay, Kim? Mari kang tumayo. Okay, teacher. Kumakain ako ng pansit canton, teacher. Kumakain ng pansit canton. Ano ba ang kilos na ginagawa doon, Kim? Kumakain. Wow, si Kim ay napakagaling. Ngayon, bigyan natin si Kim ng Genius Club. Gusto mo ba ng Genius Club? Yes, teacher. Okay, lahat.
1, 2, 3, genius! Okay, napakagaling. Ang tatalakayin natin ngayon ay pandiwa at aspektong imperpektibo. Okay, bago lahat yan, nais ko munang malaman ninyo ang layunin natin sa araling ito. Ano nga ba ito? Ito ay mayroong 3 bahagi. At ito ay... Okay, basahin mga bata. Matutukoy ang pandiwa sa aspektong imperpektibo. Okay, magaling. Pangalawa, Makakabuo ng pangusap gamit ang imperpektibong pandiwa. magaling. At ang pangatlo ay maunawaan ang ninyo ang kahalagahan at paggamit ng tamang aspekto ng pandiwa sa malinaw na pakikipagkomunikasyon. Muli, ano nga ulit ang pandiwa? Ito ay Nagsasaad ng kilos. wow, napakagaling. Nagsasaad ng kilos. Ano nga ulit ang mga halimbawa ng pandiwa? Kumakain, natutulog, kumakain, Nagsusulat. nagsusulat. Ano pa? natutulog. Nagluluto. Napakagaling. Ngayon naman ay ating kilalanin kung ano nga ba ang kanyang aspektong imperpektibo. Mari kayo ay nagtatanong, Guro, ano nga ba ang aspektong imperpektibo? Well, ngayon, ating namang kilalanin kung ano nga ba ang aspekto ng pandiwa na imperpektibo. Ngayon, ang aspektong imperpektibo ay... Basahin nyo nga mga bata. Ang Kilos ay iginagawa sa kasalukuyan o paulit-ulit. Okay, ganun pala. Ang aspektong imperpektibo pala ng pandiwa ay ang kilos na kanyang ginagawa ay ginagawa pa lamang or hindi pa natatapos. Magbibigay ako ng halimbawa at tutukuyin niyo kung tama ba ang aking binibigay. Halimbawa, si Judeline ay natutulog ngayon. Ito ba ay aspektong imperpektibo? Opo. Bakit? Kasi Sino? ginagawa pa po. Okay, dahil siya ay natutulog pa lamang. Ngayon, nais kong bigyan ninyo ako ng halimbawa. Isang halimbawa lang. Okay, sino ang makapagbibigay sa akin ng isang halimbawa na may aspektong imperpektibo? Ako, teacher. Okay, Kim? Nagsusulat. Nagsusulat? Ano? Saan siya nagsusulat? Or ano saan niya sinusulat? Si Ana ay nagsusulat ng kanyang takdang aralin. Alright. Bakit yun ay imperfectibo, Kim? Okay, very good. Dahil ginagawa pa niya ang kilos. Napakagaling. Ganon. So, bakit mahalaga na tayo ay matututo na gumamit ng tamang aspekto ng pandiwa? Teacher! Okay, Crystal? Para malinaw po ang pangungusap at maintindihan tayo ng ating kausap. Okay, magaling. Tama si Crystal dahil para mas malinaw ang ating pangusap at tayo rin ay maintindihan ng ating kausap. Ngayon, bigyan natin ng good job na palakpak si Crystal. Alam niyo ba yon? Hindi po. Okay, ganito lang yung gagawin. 1, 2, 3. Good job, Crystal. Okay, tayo lahat. 1, 2, 3. Good job, Crystal. Okay. Ano ba ang mangyayari kung tayo ay gagamit ng maling aspekto ng pandiwa? Ako, teacher. Okay, Debbie? Magiging mali ang kahulugan ng ating sinasabi, teacher. Okay, tumpak. Magiging mali ang kahulugan ng ating sinasabi dahil ang ginagamit nating aspekto ng pandiwa ay mali rin. Okay, bigyan natin si Debbie ng good job clap. 1, 2, 3. Good job, Debbie. Okay. Ngayon, meron ako dito. Ano nga ito? Bola na, teacher. Yes, ito ay
bola na gawa sa kartolina. At linagyan ko ito ng tape. Yes, very good. Tumpak. Scotch tape. Alam niyo ba kung ano ang gagawin ko dito? Hindi po. Well, nais kong malaman ninyo na ito ay nagsisilbing bala. Ano nga ba? Oh my God, ano nga ba? Bakit bala? Okay. Bala sa puzzle picture. Yes, hindi siya bala sa... Ano ang pusil ulit? Kanang ginagamit ni Cardo Dalisay, teacher. Sa TV, teacher. Yes! Yun pala ay gun. In Yes. English? Yes. Gun pala. Well, ito ay magsisilbing bala dahil ito ay gagamitin ko at akin itong ibibigay sa inyo. At alam niyo ba na kung sino ang mabibigyan ko nito, ay mayroon akong ipapagawa sa kanya. Okay, ready na ba kayo? Yes, teacher! Okay, umpisahan na natin. Okay, sino ang nakakuha? Judeline, teacher. Okay, nais kong tumayo ka, Judeline. Okay, Judeline. May tanong ako sa'yo, ano nga ba ang pandiwa? Nagsasaad ng salitang kilos, teacher. Okay, nagsasaad ng salitang kilos. Ngayon, bigyan mo kami ng halimbawa at ipakita mo sa amin kung ano ang halimbawa ng pandiwa. Okay, anong ginagawa niya? Nagsusulat! Okay, magaling. Dahil ikaw ang binigyan ko ng bolang yan, ikaw rin ay mayroon ng karapatan kung sino ang bibigyan mo niyan at kung sino ang sasagot sa pangalawang tanong. Sige, 1, 2, 3, go! Sa iyo ng corona. Okay. Okay, Crystal. Ano ang imperfectibong pandiwa? Ang imperfectibong pandiwa, teacher, ka ito ay yung kilos na inuulit, teacher. Okay, kilos na inuulit at Ginagawa. Okay, ginagawa pa lamang. Ang kilos na ginagawa pa lamang at hindi pa natatapos or kasalukuyan pa lamang na ginagawa. Okay, Crystal. Nais kong bigyan mo kami ng halimbawa ng imperfectibong pandiwa. Okay, ano ang ginagawa ni Crystal? Tumakbo! Okay, ito ay imperfectibo dahil ginagawa pa lamang na ito ngayon. Okay, maraming salamat, Crystal. Ngayon, ikaw naman ay may chance na magbigay ng bolang yan at kung sino ang gusto mong sasagot. Okay, Gia, maaari ka bang pupunta dito sa harapan? Sige. Bigyan mo kami ng halimbawa or kung ano ang mga ginagawa mo sa bahay at ito ay nagtataglay ng imperfectibong pandiwa. Kung ano ang mga ginagawa mo sa bahay na sa tingin mo ay ito ay imperfectibong pandiwa. Nagluluto, teacher. Nagluluto. Kailan nagluluto? Ngayon. Nagluluto ka rin ng umaga. Okay, magaling. Nagluluto ka rin ng umaga. Maraming salamat, Gia, Judeline, at saka Crystal. Dahil dyan, bibigyan ko ulit kayo ng bolang palakpak. Alam niyo ba yun? Hindi po. Okay, ganito lang yan. 1, 2, 3, tumpak, tumpak. Wow! 1, 2, 3, tumpak, tumpak, boom! Okay. Hindi pa tapos. Alam niyo ba na hindi pa tapos? Opo. Dahil, di ba kanina ang aking hawak ay bilog. Ngayon naman, ay ano ito? Square. Square. At ito ay dice. Dice. Alam niyo ba kung ano ang dice? Yes, teacher. Yes. At, ang dice na ito ay may mga nakatagong sulat. Bawat parte ng dice na ito ay may nakatagong sulat.
At alam niyo ba kung ano inyong gagawin? Sasagutan ko ba yung teacher? Yes! Kung ano ang nakasulat dito, ay gagawa ninyo ng kilos at pagkatapos, gagawa ninyo ng pangungusap. Ang gagawin niyo lang ay ipapasa niyo ito sa lahat ng inyong kaklase. At kapag tumigil na ang kantang, by the way, tayo ay kakanta ng Bahay Kubo. Alright! Okay, handa na ba kayo? Handa na po. Okay, magsimula na tayo. Bahay kubo, kahit muntik, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, batani. Okay, sino ang may hawak? Crystal! Okay, Crystal, nice kung magbukas ka ng isang parte. Okay, teacher. Sige. Ayun. Gagawin mo ang kilos na nakasulat dyan. Okay, ano ang ginagawa ni Crystal? Kumakain! Okay, kumakain. Okay. Magbigay ka ng pangungusap na nagtataglay ng salitang kumakain. Kumakain ako ngayon, teacher. Wow, very good. Okay, ano ba ang paborito mong pagkain, Crystal? Fried chicken. Wow, napakasarap naman talaga ng fried Yes. chicken. Maraming salamat, Crystal. Okay, next. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon Ay, sari-sari. singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Okay, sino ang may hawak? Gia! Alright. Kumakan. Okay, okay lang yan, Gia. Sige, magpatuloy ka. Oh. Okay, humarap ka sa kanila, Gia. Kumakanta! Alright, kumakanta si Gia. Okay, gawan mo ito na pangusap. Kumakanta kami ng Bahay Kubo ngayon. Wow, very good! Ang halimbawa ni Gia ay talagang tumpak dahil tayo ay kumakanta ngayon ng Bahay Kubo. Okay, last one! Okay, Bahay Kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, batani. Okay, sino ang nakuha ng dance? Jodeline, teacher. Okay, tumayo ka, Jodeline. Okay, anong ginagawa ni Jodeline? Nagsusulat. Okay, nagsusulat. Okay, gawan mo ng pangusap, Jodeline. Si Binibining Jasmine ay nagsusulat kanina. Wow, napakagaling! At lahat ng mga halimbawa ninyo ay nagtataglay ng imperfectibo. Ano nga ulit ang imperfectibo? Ang kilos na ginagawa sa kasalukuyan O paulit-ulit. Ay, batid ko talaga na inyo talagang naintindihan ang ating paksang aralin ngayon. So, sa inyong takdang aralin, meron ako ditong takdang aralin na inyong gagawin. Sige, basahin nyo nga mga bata. Gumuhit ng isang gawain na ginagawa mo araw-araw at sumulat ng 3 pangungusap gamit ang imperfektibong pandiwa. Iguhit ito sa short bond paper at lagyan ng kulay. Tandaan na ipapasa ito bukas sa oras ng ating klase. Alright, ano nga inyong gagawin? Gumuhit na? isang gawain na ginagawa araw-araw. Alright, gumuhit ng isang gawain na ginagawa araw-araw. Nais kong inyo itong pag-igihan ng mabuti dahil ang inyong gawain ay ating i-display sa ating silid-aralan. Okay, so natuto ba kayo mga bata? Opo!
Okay. Dahil sa tingin ko, kayo ay natututo na talaga. Ngayon, magsitayo ang lahat. Crystal, panguluhan mo ating panalangin. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para nang pagpatawad namin sa nakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ayadyan mo kami sa lahat ng masama. Amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Paalam na mga bata. Paalam na po, Binibining Jazz.